napakalalim ang mga problema ng DOH na kailangan ko yung tulong ng mga former health secretaries. No? And with their guidance and with their wisdom, baka mas marami tayong masolusyonan. Sa kauna-unahang pagpupulong ng Council of Health Experts na binuo sa ilalim ng bagong pamumuno ng Department of Health, inilahad ng ahensya na isa sa tututukan sa ilalim ng bagong health leadership ang pagtingin sa kalagayan ng mga health facilities sa bansa. Kabilang dito ang mga umunoy ghost health centers na tinitignan ng ahensya ng inspeksyonin at hanapan ng mga paraan para muling mapagana. That's the reason yung I'll be going around. I'll be doing a lot of traveling pero locally. Dala namin either an architect or an engineer to see how we can rehabilitate or to operationalize the super health centers. Ayon kay new Acting Health Secretary Brix Pujalte, sa harap ng anay mga hamon sa sistema ng kalusugan, kailangan niya ang karanasan ng mga dating pinuno ng ahensya upang mas maunawaan at matugunan ang mga isyung matagal nang kinahaharap sa health sector. Kaya nabuo ang Council of Experts mula sa ilang mga dating naupong kalihim ng departamento at para sa layunin aniyang panatilihing nakatuon ang mga desisyon sa kalusugan at hindi sa politika. Samantala, inilahad din ng Council of Health Experts ang ilang prioridad na isusulong ng ahensya sa susunod na 2 taon. We want to prioritize the following: continue expanding zero balance billing, revisit primary healthcare registration to address fraud on implementation of PhilHealth case rates, for example in YACAP, monitoring of service quality, complementation with HPEP programs, among others. So further directives is to strengthen the procurement systems to ensure protection of health workers, implement a catch-up plan for our budget utilization, focus more on strategic initiatives, dedicate special teams, and to focus on immediate distribution of commodities and communication strategies to align with program implementation. Kabilang din sa mga tinalakay ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang artificial intelligence at telemedicine upang mas mapabilis ang pag-aabot ng serbisyong medikal sa mga malalayong lugar. Upang matugunan naman ang mga kakulangan ng health workers, tinitignan ng DOH ang pagpapalakas ng mga programang makatutulong sa pagdadagdag ng tao sa mga health facilities. Kabilang dito ang paggamit sa mga medical graduates na hindi pa nakakapasa ng board exam bilang suporta sa mga doktor sa mga rural health facilities. Target din ng DOH na babawasan ng administrative tasks ng mga doktor upang mas maraming oras ang mailaan sa pangangalaga at pakikipag-ugnayan sa mga pasyente. Dapat ibalik natin yung pananaw ng kalusugan dati na it is not politicized. Ang talagang pinupuntuhan ay yung tema ko for the next 2 years is na pasyente muna, patient first. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.